Guys, welcome back to our YouTube channel, and today it's Friday. It's coming from a weekend. Nandito po kami ngayon sa Seafood City. Ayan, dahil nga kanina sana mag-vlog kami ni BFF Rosa. Nagkita kami at nag-date kami. Pero actually may pasok kami pareho kanina. Around 2 o'clock na kami nakapagkita, nag-lunch. And we decided na mag-manicure pamper. Ayan, may extra pera tayo kaya nag-relax kami ng mga sarili namin. Pero dali-dali rin siya kasi pipick upin yung anak niya. So, I'm with Sweetie right now. Kasi gusto ko sa inyong i-share kung paano kami nagbabudget, nag-grocery. And this is my first time again na mag-share sa inyo about sa grocery namin dito sa Amerika. So, samahan nyo kami at ipapakita ko sa inyo kung paano namin inaano yung things namin dito. So, let's go guys! So guys, nasa loob na kami ng grocery and first stop namin ay fish kasi dahil mahal na araw or malapit na yung mahal na araw kaya every Friday kami ay kumakain lang talaga ng fish. So we decided na mag-stock sa bahay para sa ganun meron na tayong naka-ready na lulutuin. So bibili muna kami ng fish dahil Friday ngayon, yan ang uulamin din namin. So ayan si Sweetie. Pagpasok nyo dito, marami kayong makikita mga fish. Mga, I think this one is from Seafoods. Ayan, ang dami-dami din nila. And also, may nakapack na rin yung mga fish na ready nyo na kung gusto nyo parang budget meal na yung gagawin nyo for the rest of your week. So, ipakita ko sa inyo. Grabe yung katang, ang lalaki niya guys. Ayan. So next namin, ito, pupunta na kami sa karne. At I think we will get a chicken din. So parang yung bibili lang namin is Sweetie ngayon talaga is prepare for 7 days namin pagkain. Kasi gusto namin everyday ay talagang nagluluto at gusto talaga namin is lutong ulam. So samahan nyo kami para mapakita ko sa inyo dito sa Seafood. Ito sa Filipino grocery dito sa Amerika na talagang kayang-kaya ng budget for the whole month ninyo or week ninyong pagbabudget. So let's go guys, papalinis muna namin yung isda. Next naman naming stop sa mga karne. Ayan, yung mga karne naman dito. Ayan. And may mga nakabalot na rin ditong karne na pork chop, pang adobo, pang sinigang. So, mamimili na lang talaga kayo. And nakaka-happy kasi sobrang mababudget mo yan for 7 days din yung pagkain. Lalo na dalawa lang kami. So, talagang makakatipid at makaka-budget talaga. Sweetie, namimili na siya. Kasi most of the time, talaga siya naglilista at pinag-uusapan namin kung ano yung better na pwede namin kainin for 1 week. Ayan. Next naman, nandito naman yung mga itlog. Ayan. And they have a frozen goods din dyan na pwede nyong mabili.
So, ang dami din mga frozen. Ayan. And after that, we going naman sa mga noodles, delata. Ayan, meron sila. Syempre, hindi kami masyadong nagsisave ng delata, pero naglalagay din kami kasi case of emergency kung tawad ka magluto or gusto mong extra merienda. So, may mga part of it na kami binibili doon. So, ayan din yung mga dilata. Ayan. Sobrang dami din. Ayan. Kompletong-kompleto, guys. Ayan. Di mo mamimiss ang Pilipinas sa dami nila. So, dahil ngayon, kulang naman kami ng mga toyo, suka, ayan, ketchup. So, kukuha kami at matagalan din naman namin nagagamit siya. So, talagang nakalista lahat para sa ganun hindi ka turo ng turo or dampot ng dampot. So, para nasa tamang budget mo lang din talaga yung mga bibilhin mo, 'di ba? Para talagang hustong-husto lang siya, 'di ba? So, yun lang. Next naman, kukuha daw si Sweetie ng miswa. But actually, may mga noodles pa kami sa bahay na nakasave. Yun nga, pang merienda or sa gabi, pag nag-pork chop ka, so dalagdagan mo ng sabaw, lalo na malamig na yun. So, yun yung mga easily na pwede, pero not all the time kumakain kami ng ganun. So, ang dami talaga nila. At least, hindi mo mamimiss ang Pilipinas talaga. Sobrang very organized, maninis pa dito sa seafoods. Kaya, punta na kayo. At kahit yung mga gagamitin nga sa pasta, na palang Filipino style, makakakita talaga kayo. Tapos guys, bumibili din kami ng mga ilang tinapay, pang merienda or breakfast, pang madalian, at pag nanonood ng Netflix or TV. Hindi ka na talaga makakamiss kasi may brohas na yun, diba? Pero kakakain ko lang ng brohas noong last Christmas. So yung mga nabibili natin sa Pinas, halos meron na rin sila. So, maganda tong bagong bukas ng seafood talaga sa amin. Very organized, malinis, maliwanag, and very fresh kapag nag-grocery ka. So, punta na tayo sa mga chicheria kasi nga mahilig kaming manood ng mga movie. Kaya talagang kumakain kami ng mga chicheria galing sa Pinas. Ayan. Dami-dami niya, diba? And after that, pupunta na tayo sa mga gulay at mga kailangang panlahok natin sa mga lulutuin natin for one. Guys, nandito na tayo sa mga gulay. Ayan, kukuha na si Sweetie. Alam mo, hindi rin nakakamiss dito kasi may mga pure food hotdog na tayo. And madami ka na rin makikita dito. Pakita ko sa inyo. They have cheese na rin ganito. Coke na rin ganito. And favorite kong batter sa Pinas. Dami na. So, hindi na mahirap talaga. Medyo expensive lang din talaga sila. But for me, okay na rin kasi talagang naliles yung pagka-miss mo ng food sa Pilipinas. So, nandito lahat yung mga gulay. Ayan. Ayan siya. And guys, kung gusto din naman yan ng mga frozen na mga galunggong, isda, ayan, ang dami nila. So, dami talaga kayo mapagpipilian dito. So, bisita na kayo dito sa seafoods. Ayan sila.
Guys, tapos na kami dito sa Seafoods. After that, we going to Walmart. Para yun naman yung mga bilhin namin, yung mga basic needs, kagaya ng shampoo, toothpaste, toothbrush. So, samahan nyo kami guys. Hanap mo nga ako ng ano, pang spray sa taas. Baka yung parang tubig siya. Wala. Parang tubig lang. Wala. Yung maliit. Basahin mo nga yan. Ano ba yan? Antay. Dahil na din daw. Guys, welcome back. Andito na kami sa Walmart! Isa tong pinakamalaki na Walmart na malapit sa amin. Ayan, so dito na kami bibili ng mga basic needs namin. Mga shampoo, mga conditioners, napkins. Ayan, hindi naman agad kasi nauubos yung mga ganun sa amin. Kasi may pantry nga kami sa loob ng banyo, kaya nagre-refill din kami. So, kukuha muna ako ng aking lotion. Ayan, napakadaming pagpipilian ng lotion dito. And after that, pupunta kami, I think, dun sa mga panglinis, mga tissue, yan mga yan. Kasi mas mura dito sa Walmart kapag ikaw ay bibili. So, kukuha muna ako ng mga basic needs ko, mag-refill ako. And after that, balikan ko kayo guys. So guys, bibili ako ng Vaseline kasi lagi ako naglalagay ng Vaseline sa aking paa para malambot siya, matanggal yung mga kalyo, yung mga itim-itim. I don't know yung iba ginagamit to tapos nagbe-medyo sila every night. So kumuha din ako ng Vaseline na lotion. Ito yung maganda ngayon kasi masyadong malamig para hindi naman tayo kaliskisin. And kumuha din ako ng Carefree kasi sometimes naglalagay ako nito sa aking panty or napkin na maliliit para sa ganun. Hindi masyadong nadudumihan ang mga panty natin, hindi mahirap labhan. So, yan lang naman yung titingnan namin dito. Hindi kami masyadong namimili ng sobra-sobra. Ito ay tama lang para sa ganun ay yung parating uli ng sahod saka ka mag-refill. So, kukuha muna rin ako ng toothbrush at toothpaste. Actually, iba yung nilalagay namin refill sa toothbrush. So, I think sa Walgreens namin yung bibilhin. And, kuha muna ako ng toothpaste. After that, yun ang mga panglinis yung pupuntahan namin. But actually, nandun na si Sweetie at tumitingin na siya ng mga panglinis. So, let's go guys! So guys, nandito na tayo sa mga tissue. Actually, madami pa kaming tissue sa banyo pero nag-refill talaga kami para may mga nakasave na kami. And yung panlinis ng mga banyo at sa kusina. Ayan. So, dito madami-dami ko talagang mapagpipilian sa Walmart kasi sobrang laki ng Walmart namin dito malapit sa amin. And, ayan. Siyempre, kumukuha rin tayo ng mga trash can natin but meron pa kami so hindi pa kami mag-refill. So, samahan ko muna si Sweetie kasi siya na yung kumuha ng mga basic na panglinis. Actually, meron pa naman sa bahay. So, titignan lang namin kung ano yung mga kulang. Para sa ganun, hindi masyadong maraming nakastock or nakalagay sa loob ng bahay. Diba? So, let's go guys! Tapos guys, nandito na kami ni Sweetie. Bumibili siya ng pang movie night namin. Ayan yung mga saw dyan. Ayan. So, nagdagdag lang kami ng chicheria. Actually, marami ka pa rin mabibiling chicheria dito sa wall. Wow! Punong-puno talaga siya. Ayan. So, sa mga pasabay ko, pwede yan. Pero medyo mas mahal dito at mas makakatipid tayo pag sa Costco tayo or sa mga ibang place na grocery. Sabi mo sa
guys, dami rin nila mga milks dyan. Actually, nahanap ko si Sweetie, nagkahiwalay na naman kami. Ayan. So, nagbili din ako ng mga ilang ipapasalubong ko sa Pilipinas. Ayan. So, ang daming chocolates din dito. So, here, plenty of chocolates. Ayan. So, nakita ko na si Sweetie. Guys, ang daming chocolates din. Diba? Yan ang puno na pwedeng yung pagpilian, pati mga candies. Guys, andito rin kami sa mga bilihan ng mga bake pang bake. Ayan, tumipili din kami at kumuha rin kami ng langis. Ang daming langis. Ayan, si Sweetie. Ayan, so, matatapos na kami ang half. Pagod na rin kami at para makauwi at makapagpahinga na rin. So, guys, samahan nyo pa rin kami dito sa loob ng Walmart. So guys, nakakuha na kami ng tasty. Kasi yun ang favorite breakfast, merienda namin ni Sweetie. After that, kukuha din daw kami ng ice cream. So napakadami ring ice cream, dahil din mga frozen dito sa Walmart. Hindi talaga kayo magugutom. Ayan. So pili lang kami ng ibang ice cream. After that, magbabayad na kami. So guys, pauwi na kami at nagbabayad na kami ni Sweetie. See you guys later. Wala na. Hi guys! Welcome back. At nandito na tayo sa ating bahay. I think parang tagal ko na rin hindi nag-grocery haul dahil na tayo ay nag-grocery sa Friday na to. At tayo ay i-share ko sa inyo. Kasi kung nakapag-share ako dun sa vlog na isinusulat namin lahat ngayon, natuto namin kay mama, sa mama ni Sweetie, na kung paano talaga yung may menu na for 1 week. So, para kahit nasa work ka or busy ka, hindi ka na-haggard kasi alam mo na yung mga ipiprepare mo for 5 days or 6 days. Kasi kalimitan pag Saturday or Sunday, ayan na yung cheat day, nakakakain tayo or minsan kahit Friday. But right now, dahil na Holy Week, yung Friday natin skip na yon kasi talagang dun tayo na parang hindi naman pinatensyon, parang kaugalian na namin mga Katoliko. Kami lang to by experience, na hindi talaga kami kumakain ng karne tuwing Friday. That one, pagkatapos pa uli ng Holy Week, back to normal. So right now, dalawa yung pinuntahan namin na pag-grocery dahil nga we're so thankful dahil ang seafood, nagtayo na sila dito ng malapit sa amin. I think 5 minutes away lang sa bahay namin at napakalaki nila. Talagang nandun yung bakery. Tapos parang may event sila everyday na parang may mga Filipino street food silang ginagawa. Hindi ko na nakuhaan kasi nga medyo gabi na at 8 o'clock yata or 9 magsasara na sila o dadaan pa kami ng Walmart. So ipapakita ko na lang sa inyo kung ano yung mga 5 days naming budget or sinasabing gino-grocery namin na ni-stock namin dito sa bahay. Although sa pantry namin maliit, may mga noodles dyan, may mga dilata, kasi pag case of emergency tamaling kami or pagod kami or something, yun ay kinukuha namin. Or sometimes kapag weekends na maagap kami nagsimba, tapos maagap kami nakabalik, gusto namin magmerienda, may mga things kami pwedeng kainin sa ref at saka sa pantry. Pero syempre yung dilata medyo iwas-iwas din kasi nga hindi rin maganda yun sa katawan. Pero maganda rin, may nakaka-save din tayo. So, hanapin ko na muna yung sa seafoods natin kasi kailangan yata ilagay. At actually, nalagay na yung sa diba? So, una namin binibili talaga gulay dahil nakalagay sa 1 week na to na meron kaming sinigang dahil malamig pa rin dito sa Amerika. Masarap pa rin talaga yung tayo ay nakakahigop ng sabaw. So, eto kasi pag nakita mo sa Pilipinas kasi 'di ba, iba tayong bumili ng gulay, but dito ay tipid ka pag nakabili ka na nito, more safe ka na nito kasi kompleto na siyang ricado para sa sinigang. So, this one, open na siya. So, may menu na kami. Actually, may iba pa kaming natira dyan. So, dinagdagan na lang talaga namin. So, meron pa kaming pang langgunisa, meron pa kaming pang isa pang recado, at saka ito nga ang sinigang. And actually, meron pa rin kami binili. Ito na nga yung
pangsiligang namin. So, ito pwedeng hatiin, pwede itong maging humba or adobo or nagtatry din kami kasi masarap na rin namang magluto si Sweetie ng mga ito. So, ito lalagay ko na sa ref. And, eto na pag gusto lang kaming bumili. Meron din kaming langgunisa dito na binili doon at ang masarap. So, nakakamiss din itong tapa. Ayan. So, ito pwede rin case of sometimes na gusto mong ulamin. Ayan. So, may mga sub-dessert na ganito na mabilis nyo kainin. So, ito, ilalagay na natin isa. Actually, ang dami pa nga namin dito. Meron pa kami mga ganitong nabili. But in this one, nabili namin to sa Ralph. Sa isang, isang grocery natin. So, yung iba naman naka-tupperware pa, may ina pa akong isda. So, pwede ko pa siyang kainin bukas. Kasi, every Saturday may pasok sa office yung asawa ko. So, ako lang naiwan dito. Okay, next naman. Nakabili na rin uli kami na Japan na ketchup. Favorite to ni Sweetie sa Pinas. So, meron din kaming dati puti na suka. Ayan, talagang Pilipino talaga. Hindi mo mamimiss ang Pinas. And we have soy sauce. Actually, malalaki talaga yung binibili namin dahil dalawa lang kami dito at hindi naman din kami masyadong maano sa Ricardo. Syempre, ingat-ingat din tayo para hindi magkasakit. Kaya ito, tumatagal din to talaga ng mga 1 month or pa 2 months na bago uli kami bumili. So, good things kasi lesser din yun sa ating budget. Next naman ay eto na. Ito na yung biggest things namin talaga. Dahil nga padalang din naman kaming bumili ng kung ano-ano. So talagang pag dumayo kami sa seafoods, ayan, seafoods, bumibili na lang talaga kami ng mga chichirya na pwede namin kainin. Kapag nagne-Netflix kami, may mag-weekends, Friday, Saturday, Sunday, pero sobrang dalang din namin kainin. Parang gusto lang namin, meron kami dito. Siyempre, pagdating ng hapon, minsan napapamerienda ka, nagkikwentuhan kayo. So, I buy Bicat, ayan, Bicat ng bayan. Lala, it's for Sweetie. Hindi masyado yung lalang kinuha niya na parang maalat. Just favorite ko rin to, ayan. And, Yatos. So, and Mr. Chick sa akin to. Isan kasi nilalagay ako sa maliit na tupperware pag pumapasok para pag break ka, inaanto ka, dukot-dukot ko lang, diba? Para medyo tipid ka din, budget ka din, diba? And favorite ko rin to, butter toast. Kapag umaga, coffee ka lang, or minsan pagdating mo ng hapon, wala kang mamerienda, mag-dinner na naman. So, yung mga light na cookies, pwede din ang sarap ko. Favorite din namin to, butterscotch yan. Binabaon to ni Sweetie sa office. Ayan. Panghimahimagas. And, favorite niya ay nagbasa siya. Chippy. Ayan. And, magiging kami ng itlog na pugo kasi parang may gagawin kaming isa pang menu this week na meron siyang itlog ng pugo. After that, meron pa naman akong sardinas. Nagdagdag lang ako kasi nga ngayon ay every Friday ay tayo kumakain ng mga hindi dapat karne or something. So, nagsisave din ako ng ganito kasi pag uwi ng gabi, minsan tama din kami. At least, yung ganito, gisahin mo lang, may sibuyas lang, and something, ang sarap na niya sa mainit na kanin. So, tapos ulit kami ng Chinese miswa, ayan. Kasi may gagawin na kami sa menu. Actually, this 5 days, kompleto na kami sa menu. So, I think this coming Friday or Saturday, mag-grocery uli kami. So, itong budget na to, maganda. Kasi I think wala pang $100 or I think $70 lang tong nabili namin or 50 or 60 like that. So, medyo pasok sa banga namin. So, happy kasi talagang natututo na kami. Kasi nandito na yung pang merienda, nandito na yung mga panlahok, andito na yung ibang karne. So, talagang ang sarap sa feeling kasi more of that, nakakapag-save talaga tayo. And especially kasi may bakery doon sa seafoods. Ito nga, Bakers, ang pangalan nila. Every time natikman ko na to nung Christmas and I think na vlog ko na to. So nakabili ako nito dahil pwede itong pang breakfast or pag uwi ako ng hapon, kakain ako galing sa trabaho or merienda. So save na save din talaga. So yan yung mga nabili namin sa seafoods and I think ay $60 to $70 ang nagastos namin. And good things, pasok sa banga, hindi ka masyadong takaw mata. Alam mo yun, pag pumunta ka kasi sa magandang grocery, napakabago pa niya, ang dami mong gustong makita, mabilhin, or takaw mata ka, or something.
ngayon, we're so disciplined and control para dyan. Kasi hindi mo naman kailangan mag-stock ng sobrang dami, lalo naman malapit na kami dito. So, ang bilis lang talagang bumili. So, para yung ibang pera, magagamit mo pa with another budget. So, I'm sharing this view kasi yung friend ko, nagtanong din sa akin kung paano kami nagbabudget dito. So sabi ko, sige na nga, sagutin ko na nga yung questions. Ganito lang din yung pamumuhay namin sa Amerika. Just the same din sa Pinas kung paano ako nag-grocery before. I think nag-grocery ako amount of 3,000 to 4,000 pesos kasi kasama yung baon ng anak ko doon. Pero syempre, nandun pa rin yung disiplina natin. Huwag tayong kuha ng kuha kasi kami ni Bingo, ang aking asawa kanina, nakasulat talaga. So, alam lang namin, focus lang talaga kami kung ano yung bibilin. Kung may mga nadagdag naman, I think nadagdag ko ay ito. Ito yata, wala sa listahan. But it's okay kasi makakain mo siya ng merienda at saka breakfast. So, save na save ka na talaga dyan. Next naman, punta na tayo sa Walmart. Ang Walmart kasi pumupunta kami dyan para bumili ng mga panglinis, yung mga shampoo, toothpaste, kasi medyo mas mura talaga dyan. So, makikita mo naman talaga sa mga commercials nila na okay din talaga dyan. At isa sila sa sikat dito sa Amerika, yung Walmart, kasi marami rin silang discount and promotion. So, bisita kayo. And good to hear naman, dito sa Miami, napakalaki ng Walmart. At sa paligid namin, ang daming Walmart. I think ang daming mong pagpipilian kasi parang 10 na yatang Walmart yung napuntahan ko. Pero most of the time, dito lang kami sa amin pumupunta kasi malaki na rin talaga siya. So, first namin is yung langis namin, ayan. Yung langis namin, sobrang malaki na yung binibili namin para discipline din sa paggamit at saka syempre budget din. Alam mo kung hanggang kailan mo siya gagamitin. So, may lalagyan kami yan sa baba, may bote kami, time to time, nililinis ko rin yun. At hindi kami masyadong maaksaya. So, very disciplined para hindi na tayo nagkakasakit, diba? Next naman, itong tissue na to, I think Walmart ito. Natakto ng Walmart. So, ito maganda rin. Medyo cheaper to, but it's okay kasi pampupunas lang naman isa ng pinggan or kamay or something na pupunasan mo na gagamitin mo sa food. This one, very safe kami. Ito, I think, 1 week to 2 weeks okay sa amin bago ulit kami bumalik ng Walmart. So, tipid ka pa rin. Diba? Next naman is, ito na. Yung iba kasi pinili ko dito is ipapasalubong ko sa Pilipinas. Ang utay-utay na ako kasi I plan na i-cargo na sila ng 2nd week of March para pagdating ko ng last week of May, nasa Pilipinas na lahat yung mga pasalubong ko. Actually, hindi naman ako bibili ng sobrang marami. Ito'y para sa pamilya ko lang at sa mga ibang friends ko na talagang gusto ko lang din pasalubungan. Hindi naman tayo uuwi para sa kanila. Kung hindi rin naman tayo uuwi dahil lang sa pasalubong. Ito naman ay medyo, alam mo yon, kailangan pag-uwi din. Medyo may konti rin tayong dala. So for me, ito lang Cheetos, yung mga favorite ng anak ko. Doritos. Ayan. Hindi ko na siya bubuksan kasi same-same lang din siya. Next naman is, ito naman sa amin. Bumili kami ng ito. Yan. Kasi mahilig. Gusto namin pag nag-Netflix, nag-movie, may ganito. And dinagdagan namin ng ganito. Kasi actually, ubos pa yung ganito namin. So, sausawan na yan. So, dito ko siya ilagay. Tapos, pinakita ko na kanina, nagbili ako nito para sa akin. And I have my lotion. We have a toothpaste. Actually, meron pa kami doon dahil sabi ko nga before, we have pancakes. So, gusto ko medyo organized. Ayoko na nagbubungi-bungi. So, gusto ko pag nilinis ko siya. Kaya last week, naglinis kami. Gusto ko very complete din. Kasi ito naman yung personal hygiene. So, talagang kailangan talaga natin. Next naman, I have the Vaseline. Maliit lang yung kinuha ko para travel friendly din kung saan ako pumunta or mag-sleep over ako. Hindi mahirap siyang dalhin. Lagi itong ginagamit since na nagstay ako sa Dubai. Siyempre, aircon naman yung forever doon dahil nga mainit. Doon ako natuto isang workmate ko nagsabi na maganda maglagay ng Vaseline sa loob ng paa. Tapos i-measures mo, overnight mo. Malambot nga siya. So, hindi ako nahihirapan mag-flat shoes, lalo na may ingron ako. So, help ito. Pag ninalkato, tininisan yung paa ko, hindi ganun kasakit. So, try ko din. I think, hindi ko alam. Basta sa akin, comfortable siya. Then, ito yung favorite namin dahil, so very simple lang naman. May isa pa akong sabong ginagamit doon, but this one naman pang katawan lang or pang shower or something. Very helpful. Next naman, favorite namin,
Iyak ako sa Dove. Yung dry ng hair ko nawawala and conditioner. Just the same of my husband. So, okay siya, tumatagal. Sometimes naman, nagpa-panting kami. Parang yun lang yung sa tita namin. And sometimes, yung isang box yung kinukuha namin kasi for sure nakakatipid ka. I think this one is $8 to $9. So, hindi siya masyadong mabigat sa bulsa. And this one, nakakatagal to ng 1 week to 2 weeks. So, another, bili na naman kami para makapag-save kami sa pantry. Yun lang. And, the last is din. Ito rin, binili ko rin to as pasalubong sa mami ko. Mga request nila ito, ayan. Medyo meron naman sa Pinas, pero mas maganda rin na pag uwi mo, lesser gastos ka na at least may mga pagkain na doon na ready and lalo na may mga papasyalan kaming pupuntahan. At least, naka-ready na, di ba? Budget na tayo. Planado na lahat. So, ganun pa rin yung nandito, Doritos, mga ibang pasalubong. And the final naman is, ito yung favorite naming tasty. I-check na to sa Walmart. Masarap ito. Ito yung baon-baon, breakfast, merienda. At ang napakasarap niya. Kahit na matagal siyang kainin, very good siya. And sometimes, pwede nyo siyang ilagay sa ref para sa ganun tumagal yung inyong mga tasty. Tapos, init ko na lang. Masyado siyang mataas. Next naman is, bumili kami ng Häagen-Dazs na pinipig yan. Favorite namin to ni Sweetie dahil pag nanonood, weekends, sarap din. And sometimes, maganda rin makatikim ng ganito. Hindi naman kami lagi anding bumibili. So, ngayon, nagustuhan namin. Actually, ang dami pa namin ice cream. But, yun nga, hindi naman namin siya nakakain. At gusto namin ngayon ng iba, pinipig kasi mag-movie kami at may mga bagong movie sa Netflix. So, masarap din may pinipig na ice cream. Okay? Next naman, bumili kami ng cookies. Ayan, cookies na maliit. At, eto, bumili rin kami ng brownies na miss namin. Abangan nyo yan kasi magluluto kami ng brownies. Yan lang naman yung mga ilan namin what we call this, grocery sa Walmart. Actually, yung mga pang-linis, meron naman kami. Yung ganito talagang tinarget namin sa Walmart. Alam niyo kung bakit? Kasi yung aming lutuan, naninilaw siya. So, nag-search, basa-basa, ang dami na naming nabili. Tapos, sabi ni Ma'am Rose, pumunta siya dito, dinala niya to. Tapos, mainit siya ng tubig, tapos kinuskus niya. Ang bilis mawala. So, talagang nagbili kami nito sa Walmart para sa ganun, gamitin din namin. I think panghugas din to ng pinggan. But ito, piniprepare ko, pinireserve ko, panglinis talaga ng kusina para ma-maintain siya na ganun siya kamuti. So, yun naman. So, yun yung magkano na ano natin sa Walmart. Ha? Kasama din sa akin? 30. Ayan. So, sa Walmart, nagastos namin total, yung sa amin ng grocery is 60 lang. Yung basic needs talaga namin, kailangan namin. Yung shampoo, yung Colgate. Tapos, sa dagdagan lang ng $14 kasi nga, bumili ako ng ilang ipapakargot pa sa lubong ko. So, umabot kami ng 100 plus $50 or $60 sa seafoods. Not bad na hindi siya na ganun-ganun kabad na parang papatak siya ng 150 to 170. It's good, hindi ka gumasa ng $300 for 1 week. Ganun nakatipid. Kung meron kang next week, pagkain lang yung bibili mo ulit, gulay, karne, at saka mga ibang rekado, ay masave ka na. Kasi hindi ka na uli magdadagdag ng iba mong i-grocery. So, yun lang naman po. Kasi next week kung kami mag-grocery ng Friday, siguro mga 1 week ulit, karne, gulay, isda, tsaka tinapay. Most of the yun na lang i-refill namin. Tsaka siguro bigas kasi kabibili lang namin ng bigas last week. So, this week, ay bumili kami bago uli siya magsahod. So, maganda talaga na pag-uusapan lahat, na iba-budget, na isusulat, para sa ganun, hindi ka ngarag, hindi yung parang nakaka-300 ka sa isang punta ng grocery kasi hindi naman din kailangan maging takaw at mata at hindi bilhin ang mga hindi dapat, lalo na hindi kakainin o i-stock sa cabinet or sa ref. Hindi din siya maganda kasi kung itatapon para kang busong. So, for me, maganda talaga is to what we call this, i-ano mo siya, isulat mo siya para sa ganun pagpunta mo, hindi ka takaw mata, at saka mag-separate ka ng pera sa wallet mo. Also dito sa Amerika, uso kasi ang credit card at debit card. So, pero ititink mo lang na, kailangan 150 lang this time para sa 1 week or anong kailangan.
para sa ganun kung may matitira kang 100 bago ka ulit sumahod, meron ka pang pera uling pambili ng ulam before your salary. Para yung iba mong pera, pambayad mo po sa ibang bills or pwede mo maging budget. Kasi ganun talaga pag nasa ibang bansa ka, parang hirap. Syempre kung isang beses or yun lang talaga yung pagkukunan nyo, may discipline ng lahat. Para sa ganun, pag nasimba kayo or nalabas kayo, makakakain kayo or may gusto pa kayong bilhin, may dudukutin pa din kayo, diba? So, ganun lang naman. And very simple things na ginagawa namin dito sa Amerika or pagbabudget namin. Lalo yung asawa ko, napakagaling niya kasi siya talaga lahat ang nagsusulat. Kung ano i-grocery, tas tatanungin niya ako, tas kung may suggestion ako, pag-uusapan namin. So, nagkikita kami sa gitna, kaya talaga nakakapag-budget ng maayos. Hindi yung pagpunta ng grocery, hindi mo alam kung anong bibilhin mo, saan ka pupuntang aisle, parang lahat gusto mong tikman at pagdating sa bahay ay takaw mata ka lang at maaksaya lang. So, hindi siya talaga ganun kaganda. So, this coming Friday, uli kami mag-grocery kasi before Saturday talaga kami nag-grocery or Sunday, pagkasimba, but this time very busy ang asawa ko kasi taxisa nila sa office, kaya every Friday kami namimili para pagdating ng Sunday, pahinga na lang, relax na lang para prepare na rin yung 1 week namin kakainin. And wala naman kami masyadong special na kinakain or recado kasi most of the time Filipino food kami. Kung magta-try kami ng ibang food sa restaurant or pag nalabas kami, saka kami nagtatry ng iba't ibang pagkain. Ayan, especially dahil mataba na kami ngayon, ang taba-taba ko, laki ng mukha ko, especially big time ang kumain kami ng kanin kasi most of energy talaga yan. Pero syempre, more discipline din para hindi tayo tumaas ang presyon or magka-sugar, diba, or lesser din ang cholesterol. Ayan. So, yan po, kinakat ko ng aking vlog. Sana nakapag-share ko sa inyo ng aking grocery time. Dahil ang tagal-tagal ko na rin hindi nagaganito. I think nung last Christmas, nagbahagi lang ako. Pero hindi ko masyadong diniin kung ano ba talaga yung lifestyle ng pag-grocery to sa Amerika. And syempre, nasa pag-uusap niyo ng partner niyo to handle yung mga budget niyo dito. Para sa ganun naman ay hindi kayo masyadong nakaka-feel na, ay, ang mahalaga ito, ang mahalaga ito. But you think pag naka-list talaga is very helpful and thankful to mama kasi talagang mama ni Dingo na talagang tinuturuan niya kami at nagkakaroon kami ng idea ng helpful. Syempre, kahit na may mga alam tayo, maganda pa rin nakakaroon tayo ng idea sa iba. Okay guys, thank you for watching my grocery vlog. It's my first time again na mag-grocery vlog. Soon siguro, tour ko kayo sa pantry ko and ref ko kung paano naman ako mag-organize. Before nakapag-vlog na ako yan, kaya lang talagang medyo talagang hindi siya naayos or na-edit. But this time, i-share ko pa rin sa inyo kung paano ako maglinis. Okay guys, thank you for watching our vlog. Don't forget to like, to share, to comment, and to subscribe our channel. Good night everybody and see you again in my next vlog. Love you. Bye!